Okay po, good morning po, Secretary Solidum. Unahin na po agad natin yung malaking nangyaring disaster dito sa atin sa bansa, sa Mindanao. Ano po yung pinagmulan ng 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao area? Yung nangyaring lindol sa may Southern Mindanao ay sanhi ng tinatawag naming subduction process o pagsubsob ng dagat ng Celebes o ng Celebes Sea pailalim sa kanlurang bahagi ng southwestern Mindanao tulad ng probinsya ng Sarangani, ganon din sa hanggang Sultan Kudarat, hanggang sa north yan. Ito ay tinatawag nating pagsubsob sa tinatawag nating Cotabato Trends. At itong pagsubsob na to, kung titingnan natin na mabuti, pagpasok niya pa ilalim, nagkakaroon niya ng siyempre friction at hindi naman tuloy-tuloy ang pagpasok niya sa ilalim. Kaya minsan nagkakaroon siya ng pagpigil at nagkakaroon ng pagbukol sa ilalim ng dagat kasi natutulak niya pa ilalim ito. Kapag ngayon biglang sumubsob pa ilalim yan, na-release yung friction, magre-rebound ngayon yung nasa ibabaw na bato at mapapaangat niyan tubig. So yung biglang pagsubsob, magre-release ng lindol, ito na ngayon yung naramdaman natin na magnitude 7.8 na earthquake, mararamdaman ng ating mga kababayan sa malapit sa epicentro, malakas, at sa malayo, mararamdaman rin. Kasabay nun, pag-angat ng bato sa ilalim ng tubig, sa harap ng Sarangani, ay nagpaangat ng tubig at yun ang nagdulot ng tsunami. Kaya, may bukol yan, mapapaangat yung tubig dito, yung tubig sa unahan ay aatras. Kasi napaangat mo yung tubig kung saan nandun yung earthquake epicenter, umatras, and then bumalik. Yun na yung naging tsunami. Yung una pong nilabas ng PHIVOLCS, 7 magnitude, tapos biglang in-update ng 7.8. Bakit po ganun kalakas yung naging lindol doon sa area po na yon? Ano po ang nakikita nating naging reason? Bakit nagbago yung Hindi po, yung lakas po niya, Secretary. bakit ganun kalakas? Po. Ang lakas ng lindol ay depende sa haba ng pagbitak ng lupa at laki ng pag-angat sa ilalim. So, ibig sabihin, kunyari lang may papel ka, may pad paper ka, pag pinunit mo yon may enerhiya kang ginamit. Kabaliktaran naman ng lindol, parang pinunit mo yung papel o yung lupa at nag-release ng energy. Yes, Okay? So ngayon, kung binigyan naman kita ng mas malaking papel, kartolina, gusto mong punitin, mas marami kang enerhiyang kailangan. So baliktarin natin, kung mas mahaba ngayon ang pinunit mong mga bato, mas maraming enerhiyang ilalabas. So, unang-una, the longer and the wider the area na naapektuhan ng pagbitak ng bato sa ilalim, mas mataas ang magnitude. Kaya kunyari, sa lupa ang isang lindol nangyari, pwede nating masabi na kapag mas mahaba ang rupture o pagbitak ng bato, mas mataas ang magnitude. Kapag mas maikli, mas maliit ang magnitude. Kasi yung energy na na-release ay mas maliit. Kaya nga pwede nating masabi, base sa haba ng rupture o pagbitak ng bato o yung haba ng fault, pwede nating masabi, base sa haba, ganito ang magnitude na pwedeng ipakawala ng fault na yan. Kaya kahit hindi pa natin masasabi na kung kailan magkakaroon ng lindol exactly, meron tayong information base sa pagmamapa ng mga fault o haba ng trends, yung estimate ng malaking lindol na pwede niyang ipakawala at batay doon sa magnitude na yon, pwede tayong mag-simulate, mag-estimate ng mga mararamdamang pagyanig, ito yung intensity of ground shaking, at makikita natin ano yung epekto nito sa mga bahay, mga gusali, sa infrastruktura. So overall, magkakaroon tayo ng tinatawag na impact scenario base doon sa estimate natin ng magnitude. So hindi tayo totally blind. Kaya ang DOST PHIVOLCS ay nagsasabi na kapag ganitong trends na ito, ganitong fault, posibleng ganito kalakas yung mangyayaring paglindol at kailangan nating paghandaan. Nakakapagbigay tayo ngayon ng mga earthquake scenario na dapat gagamitin natin sa kahandaan.
Na-base na rin yan sa mga nagdaan na rin nangyari. Base sa mga nagdaang nangyari ng mga paglindol, hindi lang sa Pilipinas, Kundi sa at yan ay sa buong mundo. Meron tayong tinatawag na empirical relation, no? Base sa mga experience natin sa iba't ibang mga lindol sa buong mundo, at base sa observation ng magnitude, no? At epekto, meron tayong mga relationship na nagagamit ngayon. Yun na, parang nagiging reference na rin natin siya para mag-come up doon sa mga pinapakita na possibility. Possible na lakas na mga, na mangyari. posibleng malalakas na lindol bawat lugar sa Pilipinas. Ito yung tawag natin na earthquake scenario. Kaya kung napakinggan mo na, yung the big one, yung the big one ay depende kung nasa ang lugar ka. Pwedeng merong sariling big one ng Metro Manila, may sariling big one ng Southern Mindanao, Davao, Cebu, Iloilo, iba-ibang lugar. Depende na yan dyan sa earthquake generator, yung fault na nandyan o malapit, o yung, di kunyari ay yung trends na nasa karagatan, may kanya-kanyang senaryo tayong dapat gagamitin para maghanda. Opo. Yung pong Cotabato Trench po, historically, kailan po siya huling gumalaw bago po yung itong nangyari noong June 8? Marami ng mga malalakas na paglindol na nangyari dyan sa lugar na yan. Dyan sa may Sarangani. Ang huli kong matandaan ay 2023. No? Mga November magnitude 6.9. And then noong 2017, mga April naman ng 2017, may magnitude 7.2. Pero hindi ganoon karami ang naapektuhan. May mga namatay din. Pero hindi ganoon kalaki. So, dyan sa harap ng Sarangani, yan yung pinakahuling malakas. But 50 years ago, dyan sa may Sultan Kudarat naman, sa may Lebak Sultan Kudarat, farther northwest ng epicenter, nagkaroon ng magnitude 7.9, sabi nila 8.1 na lindol, August 17, 1976. So 50 years ago, may at least mas malakas ng konti na nangyari. At doon, napaangat talaga yung tubig ng mas mataas. Nagkaroon ng tsunami na 9 na metro. At dumating yung pinakaunang alon, yung first tsunami wave, 2 to 5 minutes after the earthquake, nangyari yun midnight. Kaya yung mga naapektuhan tao natutulog. At ang estimate na namatay ay mga 5,000. Ang mga estimated na nawala o nasugatan, mga 8,000. Kaya yun yung pinaka-worst na earthquake experience ng Pilipinas. Pinakamaraming namatay, pinakamataas na tsunami. And because of that, nagkaroon tayo ng mga kahandaan na ginawa. After 1976, nagtayo tayo ng National Disaster Coordinating Council. Kasi nga massive yung pagbigay ng relief at pagre-rescue during that time. Opo. Ibig sabihin po, Sec, hindi rin pala assurance. Kagaya po na meron palang paggalaw na ito noong 2023 na 6.9 magnitude. So hindi rin pala assurance yun na hindi siya gagalaw ng malakas uli. Kasi bawat segment, no, bawat haba ng posibleng segment ng trends na gagalaw o ng fault na gagalaw, meron tayong estimate kung gaano kalaki ang pwedeng ipakawalang magnitude. Kung ano yung kaya niya. Kung ang kaya niya ay magnitude 8, usually sa trends, kaya niyang magnitude 8 to 8.5. So yung magnitude 7, 7.2 versus 8, 30 times pang ano yan, lesser in energy. So, kumbaga, meron kang napakawalang enerhiya, pero hindi buong buo ang napakawala. Meron ka pang natitirang posibleng mas malaki. So parang ganyan po yung nangyari dito sa Cotabato. Gumagalaw siya pero hindi pa nare-reach yung peak. Nare-release yung, kasi habang dumadaos-dos yan, o bawat fault ay naglalak, habang tumatagal, yung paglalak niya o pagkakaroon ng friction, nag-iipon niya ng energy. At yung naipong energy, ma-release yan tuwing merong lindol. Pero kung ang liit lang ng magnitude mo 7 versus kaya ng 8, meron ka pang napakalaking chance na magkaroon pa ng mas malaking earthquake. So ibig sabihin, kailangan talaga nating tingnan ano yung mga worst case scenario para makita natin na kailan talaga tayong mag-antabay at lalong maging handa. So matotal, yan yung posibleng mangyari. Pero kung paano maapektuhan ang mga bahay, mga building, at mga tao, depende na yan sa kahandaan at dalawang kahandaan yan. Una,
kahandaan ng mga bahay struktura. Mm. Kung yumanig ng malakas, kaya niya bang ma-absorb yung energy at hindi siya bumagsak? Mabibigay. O hindi siya collapse o hindi kaya ay magkaroon ng mga parte na babagsak. Babagsak. At siyempre, kakayahan ng tao na mag-responde ng tama habang lumilindol. At pagkatapos nito, kasi sa mga dalampasigan, baka magkaroon ng tsunami sa mga kabundukan, maliban sa pagyinig, baka magka-landslide. Sa mga lugar na malalambot, baka magka-liquefaction. Mabuti na lang wala tayong nakitang fire after the earthquake. Opo. Usually, kapag nagluluto ka at nagkataon na may mga ginamit kang digaas o di kaya ay mga kahoy, minsan natutumba yung mga lutuan mo at nagkakaroon ng sunog. Mabuti walang ganon. Pero nakita natin yung malakas na pagyanig, nakita natin yung pagbibitak ng lupa at paglabas ng tubig sa mga patag at malambot na lugar, ang tawag doon ay liquefaction. Nakita natin yung landslide sa mga kabudukan o sa matatarik na lugar at nagkaroon ng tsunami. So, kakaiba ang panganib ng lindol. Maraming mga hazard na kaakibat or associated sa isang malakas na lindol. And ang pinakamatindi dyan, yung malakas na pagyanig. Opo. Ibig sabihin po kung ang trench po, kaya niyang mag-generate ng magnitude 8. So itong nangyari sa Cotabato, hindi pa yan ang peak. Well, depende yan. So okay, yan na yung parang pinakamataas niya. So usually, kapag ganyan na yan, most likely hindi na siya mas mataas in the meantime. Ang mangyayari dyan, mga aftershocks. So ngayon, ang aftershocks naman, meron tayong rule of thumb na kapag magnitude 7.8 o magnitude 8, ang mga aftershocks na malakas, mga 1 order of magnitude lower, sabihin natin magnitude 6.8 or lesser. So nangyayari may magnitude 6.4. So kung buong haba ng Cotabato Trends ang pag-uusapan, siyempre sa ibang lugar, hindi pa nare-release yung So hindi pa. Ibang usapan Kasi may sabi niyo may portion may po yan. segment yan. Segment. May segment yan. Pero sa ating pagtingin, talagang napaka-aktibo nitong Cotabato Trends na mag-generate ng malalakas na lindol and magdulot ng tsunami. Even in the year 2002, meron ding malakas na lindol dyan na mabuti na lang hindi talaga matataas ang tsunami. Now, Cotabato Trends o anuman trends sa Pilipinas, talagang merong kakayahan na mag-generate ng magnitude 8 or so, no? Plus or minus na lindol at mag-generate ng tsunami. Kaya yung buong dalampasigan na nakaharap sa Dagat Pacific or Philippine Sea, nakaharap sa South China Sea, West Philippine Sea area, Sulu Sea, Celebes Seas, kayang magkaroon ng tsunami kasi nga may trends. Yes. And then inland, yung malayo na sa trends, may mga posibleng mga offshore fault na nasa ilalim ng tubig na pwede rin magdulot ng tsunami o di kaya ay mag-trigger ng landslide sa tabi. Either malalaking cliff or submarine landslide na magdulot ng localized tsunami. So, in essence, kailangan talagang maghanda ang mga kababayan na natin na sa shoreline. Pero, syempre, buong Pilipinas, may mga lugar na malapit sa fault, malalakas na pagyanig. Ang hindi lang talaga nakakaranas ng sobrang lakas ng lindol ay ang Palawan. Kasi nga malayo na sila sa trends o aktibong fault. Pero hindi sila ligtas sa tsunami. Hindi sila ligtas sa tsunami. May mga senaryo din tayong nakikita kung paano sila maapektuhan. In fact, in 1897, yung Eastern Palawan naman, dahil merong tsunami sa Sulu Trench, naabutan sila ng 1 to 2 meter high tsunami. Opo. Sek, yung pong lalim na 10 kilometers, meron po ba tayo, baga sa perspective din ng mga kababayan natin, yung nangyari na yon na lalim, meron bang kung mas bumabaw siya, mas matindi ang nangyari, or yung 10 kilometers ba is a normal depth yan ng yung mga trench natin? Ang lumabas na depth nung sa final analysis ng DOST FIVOX ay 33 kilometers. Mas malalim sa 10. Basta, kunyari lang, may lindol. Kunyari, magnitude 7.
Opo. Major earthquake na yan. Yes. Kung ang pinagmulan noong pagpunit ng bato, bato. yung pinaka-hypocenter na tinatawag ay 10 kilometers versus meron ka namang lindol na 50 kilometers, imagine mo na yung energy pareho. Pero kunyari 10 kilometers, yung kapal ng 10 kilometers, kunyari may bahay sa taas, partly yung enerhiyang tatahak doon sa 10 kilometers, mababawasan. Opo. Pero imagine mo, kunyari 50 o 100 kilometers deep, mas makapal ang batong dadaanan niya, mas maraming enerhiyang mababawas. So mas mababaw ang pinanggalingan ng lindol, mas energetic pa yung lindol na darating sa ibabaw, mas malakas ang mararamdamang pagyanig. So yung intensity o damang pagyanig ay nakasalalay una sa lalim ng lindol. Pangalawa, gaano kalayo yung hypocenter or epicenter ng lindol doon sa lugar na kinatatayuan ng tao na nag-estimate na nakaramdam ng lindol, yung tipo ng foundation, kung malambot ba siya o bato. And syempre kung nasaan ka, kung anong floor ka sa bahay at anong klase ang disenyo ng bahay mo. But tanggalin mo muna yung bahay, nakatayo ka lang sa ibabaw. Pag mas mababaw, mas malapit sa epicentro, at mas malambot yung foundation, mas mataas ang intensity na maramdaman. Malakas ang pagyanig. Mas malalim, mas malayo, at bato, mas mahina ang mararamdamang pagyanig. Kaya kung sakali merong lindol dito sa Metro Manila at mapapansin nyo, kunyari galing sa Batangas o galing sa norte yung lindol, kadalasan yung City of Manila, Pasay, Kamanaba, mas mataas ang intensity niyan kumpara sa mga bayan o syudad ng Metro Manila na nasa eastern side like Quezon City, Makati, Mandaluyong, kasi matigas na. Adobe na ang mga bato doon kumpara doon sa Manila, Pasay na malambot. Soft sediments ang nasa ibabaw. Opo. Yung 33 kilometers po na nangyari sa South, sa Cotabato Trench, malaking factor na po ba yun? Kaya, bagamat maraming nasira, maraming naapektuhan, pero malaking factor na po ba yung lalim na yon para mabawasan din talaga yung mangyayaring disaster? Well, may factor din yon. Unang-una nasa dagat, hindi nasa malayo. lupa. Pero dahil magnitude 7.8, kapareho nung 1990 Luzon earthquake, malakas talaga yon. But of course, mas malayo sa lupa at mas malalim ng bahagya, mas mahina ang damang pagyanig or yung ground shaking intensity. Now, dahil hindi rin ganun kababaw yung pinanggalingan ng lindol, yung angat ng lupa naman sa ilalim ng tubig, hindi ganun kataas. Kaya hindi rin ganun kataas ang tsunami. Pero mahigit sang metro ang ating nakita sa iba't ibang lugar. Delikado na yung 1 metro. Kapag nasa tubig ka, kahit nga hanggang tuhod lang yung tsunami mo, pwede ka nang mabuwal. Yes, kung nakahiga ka na, pwede ka nang malunod. Di ba? Kumpara doon sa nakatayo ka. Malakas masyado ang puwersa ng tsunami. Kaya kung mapapansin nyo, maraming mga bangka na naanod papunta sa dalampasigan at yung iba nga pumasok sa ilog, di ba? Umakyat pa, papunta sa inland. Inland, opo. Nung after po nung Lindol Sec, so for sure nakakita po kayo ng mga posted sa social media. So ano po yung nakita ninyong reaction ng mga kababayan natin? Or nakita nyo po ba na, kasi nagpa-practice tayo ng actually sa itong Thursday meron tayong NSED. Nakita nyo po ba na, nakita naman natin nagawa nila yung mga pinapractice natin na matagal na panahon na. Una-una, yung nakita ko, maraming kabataan at mga guro na umupo o dumao. Nakaano lang sila, lowered ang body. Kasi ibig sabihin yung center of gravity mo, mas malapit sa ilalim, hindi ka mabubuwal. Yung mga gumagalaw ang madaling mabuwal. Pero overall, maganda yung pinakita. Kung saan sila naabutan, nag-drop sila lower to the ground and then nag-maintain ang position. Yung iba naman, lumayo doon sa posibleng bumagsak. May mga sigurong hindi sanay sa lindol, baka bago lang na estudyante, merong konting panic. Pero overall, maganda. Pangalawa, siguro yung napansin ko rin,
yung pagdating sa tsunami, may mga kababayan din tayong nag-video. Mabuti na lang hindi ganoon kataas at kabilis yung pagdating ng tsunami, kaya wala namang namatay dahil doon. But I think kailangan nating paigtingin ang pagsasanay sa ating mga kababayan na, kunyari yung 1976, Moro Gulf earthquake nangyari, 2 to 5 minutes, 9 meters. Wala nang time. Talagang evacuate ka na to higher ground. Mabuti na lang ito, hindi ganun kataas ang pag-angat ng lupa sa ilalim ng tubig, kaya hindi ganun kataas ang tsunami. So, nagbigay ng warning for tsunami ang DOST FIVOX. Pag ganyan, dapat meron mga posibleng evacuation sites na pinupuntahan ang ating mga kababayan na nasa dalampasigan. So, kailangang paigtingin saan sila mag-evacuate kung sila ay nasa coastal area, saan ang dadaanan nila papunta doon. Hindi ka pwedeng tumawid sa mga ilog kasi nga dadaan din ng tsunami doon. Hindi ka rin pues, pipili ng lugar na nasa mataas na lugar na landslide prone. Diba? Kasi nga pwedeng mabagsakan. And of course, ito ay mangyayari lamang kapag meron din tayo mga tsunami drill na tinatawag. Kaya maliban sa earthquake drill, sinasabay natin yung tsunami drill dapat sa mga lugar na may malapit sa dalampasigan. Sa ating ginagawa sa National Disaster Risk Reduction Management Council, dahil ang ang Tsunami Day sa buong mundo ay first week, November 8 or November 5, I forgot. Usually, nilalaan natin yung ating nationwide simultaneous drill for tsunami sa last quarter ng taon. But definitely nakakatulong ang pagsasanay sa ating mga kabataan. Pagdating naman sa mga guro, dapat sanay sila. At ang kailangang talagang sanay na sanay sila kapag nag-handle sila ng bagong magi-grade 1 lamang. Kasi doon pa hindi masyadong sanay. Kaya yung mga preschooler dapat hinahanda din natin kung anong ginagawa. Sa mga kindergarten, sinasanay na rin sila. Pero pagdating sa grade 1, dapat yung mga teacher talagang may command na sasabihin talaga imamando kung ano ang pwedeng gawin. Yun nga po, may na-interview kami, Sec, na isa yun sa naging nakita nila dahil mayroong mga bagong mga estudyante na first day in school lang talaga. Yun daw yung mga nakita sa video online na tumakbo dahil yung mga magulang nila is nasa gilid. So, ang first reaction ng bata, pumunta sa Pero, do you recommend, Sec, na first day of school or first week of school, better na ma-train agad yung mga bata, lalo na yung mga first time na pumasok sa school? Maganda meron ng orientation kaagad sa preparedness. Mapalindol man dyan o mapasunog, di ba? Dapat ino-orient talaga. Parang parang ang ating ginagawa nga kapag may seminar ang bawat grupo. First na gagawin, orientation, evacuation procedure for fire and earthquake. Tama. Yun ang kailangan gawin. So, yung nakita ko talagang maswerte tayo na yung timing ng lindol ay nasa pa lang sila? Nasa ground nasa sila. Ground. No, kung siguro nandun na sila sa loob ng mga eskwelahan, iba ang makikita ibang natin. Senaryo. Apo. Ano po yung nakita nyong, Sec, na ito baguhin natin do sa preparation or dapat nating i-update? Meron po ba kayo na observe dahil dito? Ito ay matagal na nang nausapin. Sa buong mundo, talagang ang ginagawa ay drop, cover, and hold. Pero dapat i-emphasize natin sa ating mga kababayan na ginagawa yan kung sigurado tayo na yung ating bahay o building ay hindi magko-collapse. Kaya yan dapat ina-assess mo na lahat. Kung ang isang bahay o building ay structurally sound, hindi magko-collapse. At yan ay hindi magko-collapse kung sumunod tayo sa building code. Pwede tayong mag-drop, cover, and hold. Proteksyonan ang ating sarili sa mga bagay na babagsak. Yung mahulog, hindi yung collapse. Yung mga overhead na nakalagay. Or yung mga, kaya nga may mga protection dapat tayo niyan. Kung sakaling unstable, hindi kaya, kapag lumindol, dapat hindi na yan ginagamit.
O kung may chance ka na umalis na lang, then alis na kaagad. Kasi hindi naman bagsak agad yan, may time pa. Ang problem lang, kapag nagkakaroon ng mga bahagi ng bahay na nahulog, delikado din yun kapag ikaw ay gumagalaw. Kaya ang ginagawa talaga ng iba, you protect yourself right away. At kumukuble kung merong kukublihan. Kaya nga importante din sa ating mga eskwelahan na matibay ang mga desk. Di ba? At least, nandun ka sa Kaya ilalim, protektahan. kahit dumagan, meron kang espasyo na pwedeng pagtaguan. Opo. Pero, importante talaga na ina-assess ang mga bahay at building para malaman ng tao, kaya ba niya na mag-withstand ng magnitude, intensity 8 na lindol. By the way, syempre, yung magnitude, PHIVOLCS, DOST PHIVOLCS ang magsasabi. Pero bilang mamamayan, paano masasabi na malakas yung lindol? Siyempre, ito na yung tinatawag nating intensity. Kapag hindi ka makatayo, hirap na hirap kang tumayo, intensity 8 yun. Kaya mapapansin mo, doon sa medyo, na kahit tumayo yung mga tao, nabubuwal, intensity 8 yun. Very destructive shaking yan. Delikado na talaga yan. Kung ikaw naman ay nakakatayo at nahihilo, at kaya mong gumalaw, hindi pa yan intensity 8. Kaya, ang importante dyan, protect yourself. Hindi naman magko-collapse yung building. Baka kasi, ang mangyayari sa'yo habang ikaw ay kumikilos, baka tumba ka o may bumagsak. So, importante sa ating mga kababayan na magkaroon ng tamang assessment kung gaano kalakas yung pagyanig. Pero siyempre, pag mga bata, hindi pa yan masyadong kaya. Kaya importante, Yung mga teacher, teachers yung alam sinasabi nyo at kanina. mag-command sila. Kasi, magnitude 5, magnitude 6 na lindol, nakakatakot talaga yan sa mga hindi sanay. Yes. Gegewang-gewang ang ang lupa at minsan hindi mo alam kung ano mangyayari. But una, kung alam mo kung kalidad ng bahay at building, alam mo yung intensity ng shaking, magkakaroon ka rin ng idea habang lumilindol ang most likely posibleng mangyari. Opo. Speaking of dun sa mga structure po, Sec, alam nyo naman tayo mga Pilipino, minsan masyado tayong masente doon, sentimental value, yung mga old natin, halimbawa yung mga cathedral, mga ganyan. So ano yung perspective nyo doon, Sec? Kasi in-encourage natin yung, sa building, in-encourage natin matibay, ganito. Pero meron po tayo pine-preserve na pinapasukan din naman ng mga tao. Ano po ang insight nyo po doon? Kung matatandaan nyo, bakit bata ka pa siguro? 2013, maraming simbahan sa probinsya ng Bohol na nag-collapse. Ano po yan? Alam ko po yan, Sex. So, ibig sabihin, delikado yung mga sinaunang mga simbahan na hindi na retrofit. Kaya, pwede naman nating i-preserve yung mga yan, pero dapat yung makakatagal pa rin. Structural integrity talaga ay dapat tingnan ng mabuti. Yung isang simbahan doon, napuntahan ko yun eh. Yung mga pader doon, parang pinagdikitan ng mga limestone bricks ay parang tawag diyan, parang mga hindi nga bakal kundi hindi rin kawain, kundi parang mat. May mat siya ng kahoy at pinagdikit doon. Nung makita ko doon, delikado to. Kaya pag nandun ako, umalis kagad ako sa portion na yon. Kasi yun yung pinakadelik. At yun yung bumagsak. Yun nga yung bumagsak. So yun yung kailangan natin sa mga lumang simbahan, i-retrofit. Kung maalala nyo, itong Manila Cathedral, years ago, hindi yan nag-operate. Kaya maraming kasal doon na hindi natuloy. Opo. May 2 years atang walang operation kasi ni-retrofit. Para ma-preserve pa rin. Oo. At ako nga, mahilig din akong mag-relate sa mga historical na nangyari sa bawat bayan. Marami tayong mga lumang simbahan na merong signage sa harap na nilalagay doon, kailan ito nasira ng sunog, ng lindol, di ba? So, yung mga malalaking simbahan, witness yan ng mga trahedyang nangyari sa lugar na yon. And kung talagang napaka-historical na mga simbahan na yun, dapat i-retrofit din. At hindi lang yun. May mga building din, Sec, na talagang... Lahat ng building. Siyempre,
Kasi annual dapat tinitingnan yan. Yung mga building na mahina, hindi na dapat yan pinapagamit. Kinokondemn. Kaya nga minsan nagtatanong, tama pa ba yung drop, cover, and hold? Sabi ko, ang assumption dyan, kung matibay ang building at hindi magko-collapse. Ang drop, cover, and hold ay pananggalang sa ating ulot katawan sa mga bagay-bagay na pwedeng matumba o mahulog mula sa bahay. Pag mag-pancake ka dyan, wala ka masyadong laban. Pero kung na-assess mo na magpa-pancake, ang building dapat hindi na yung ginagamit. Correct. Kasi delikado na talaga. Delikado So na. doon walang magagawa yung drop, cover, and hold. Meron pa rin kung meron kang espasyo. May na, espasyo. tulad sa Baguio noong 1990, may mga sikat na tao na sumukob sila sa ilalim ng mesa, kahit nag-pancake, may espasyo pa Okay, rin. meron pa rin sila na... Pero siyempre, ba't mo parang isusugal yung buhay mo? Kung alam mo naman, yung building na yun o bahay, babagsak talaga, magpa-pancake, magko-collapse, hindi yung piraso lang. Ang mga bahay, mga building, sa ating building code, hindi sinasabing zero damage. Tama. Hindi ganun yan. Ang sinasabi lang, hindi siya magko-collapse at may panahon ang mga tao na lumabas. Kung sakali mang lumindol. Pero posibleng may mga cracks yan, may mga pirasong babagsak. At doon ka dapat maprotektahan. Kaya nga stay put ka dapat kapag ganun ang mangyayari. Sek, balik po ako doon sa meron pong baybayin sa sa Glan, sa Sarangani, na after nung lindol, hindi na raw bumalik yung tubig. Yes. Ano po ang naging reason doon? Nakikita natin. Kapag may lindol at ang sanhi ng lindol ay either pagkilos sa isang trench o isang fault na merong vertical component ang pagkilos niya, may pagkaangat. Opo. May coastal uplift na tinatawag. At yung nangyari sa Glan, Sarangani, sa ibang mga bayan ng Sarangani, and even sa Balut Island, ay napaangat ito. Mga 2 meters ang kanilang nakita sa mga kasama natin sa DOST Hawks. Meron din namang pagkakataon na may umaangat na baybayin, meron ding bagsak. Bumababa. Pero wala pa tayong nakitang o na-report sa atin na may subsidence, but mostly coastal uplift. In fact, kung mapapansin mo yung mga larawan, ito yung mga corals, no? Na very flat siya. Very flat. Ang tawag namin ay marine terrace, marine coral terrace. Ito usually ay flat dahil yung wave action mo ay consistent for a long, long time. Kaya yung ilalim ng wave, kasi nga, naapektuhan yung buhay ng mga corals, nandyan yung nabubuhay na coral, flat siya. And kung merong paglindol, napapaangat yan at makikita mo na ngayon na exposed. So kapag may limestone ka o corals na nasa dalampasigan or nasa shoreline or nasa bundok, evidence yan ng maraming beses na paglindol sa lugar na yon. So sa ibang lugar sa Luzon, sa Mindanao, even sa Bohol, for example, di ba, may Chocolate Hills tayo na nasa bundok, at napaangat din yung ilang bahagi ng 2013 earthquake, makikita natin minsan na ang dalampasigan ay flat, pero sa unahan, papunta sa bundok, parang merong steps o terraces na makikita natin. Every time na meron kang makitang ganyan, one flat area na napaangat is one major earthquake event. Kaya po pala may napapanood din ako, Sek, na documentary na may nakikita minsan shell. Yes, sa taas, sa bundok. Yes. Ibig sabihin, dati galing sa dagat yun na umangat lang ng umangat through time. O, kunyari, hindi naman shell, siya mabuhangin, pero yung lugar mo ay parang steps. Like sa La Union, sa Ilocos, makikita mo mga shells, no? Minsan din sa La Union. Ibig sabihin, may mga episodes na malakas ang lindol at napapaangat. In fact, yan naman yung istorya ng Pilipinas. Marami tayong mga bato na nasa ilalim ng dagat na nasa taas na. Ang example dyan ay corals o limestone, pero meron din tayong mga volcanic rocks na nasa ilalim ng dagat na nasa ibabaw na. Napaangat din dahil sa mga paglindol. Yung mga ganong area po, marerecommend nyo po bang tumira pa doon yung mga tao? Yung mga ganong area na may umaangat na dahil sa mga major Wala earthquake. naman tayong choice. Yun lang. Hindi naman oras-oras, minuminuto may paglindol na malalaki. In fact,
hundreds or thousands of years ang pagitan niyan. So ang importante, pwede tayong manirahan. Basta Ihahanda mo. merong kakayahan na ma-manage yung risk o impact. So ibig sabihin, expected natin may malalakas na lindol sa Pilipinas, tibayan mo yung ating mga ginagawang bahay at infrastruktura. At handa kang magresponde ng tama, huwag magpanik kapag lumindol. So parang naisip ko po tuloy yung bansang Japan eh. So doon ganun lang din tayo. nag-adapt sila I mean, doon. ang bansang Pilipinas, ang description ko nga sa Pilipinas, maraming magagandang tanawin. We have very beautiful landscape. We have volcanoes. We have chocolate hills. We have mountains. We have rivers. Lahat ng yan ay nakaranas ng mga panganib kung bakit sila napaganda. Ang storya ng Beast and the Beauty or Beauty and the Beast. So, yung mga panganib na yan, hindi yan oras-oras, taon-taon, tuloy-tuloy na nangyari. From time to time, may malalakas na episode, kaya nating mabuhay ng ligtas at payapa. Kahit dumating yung mga yan, as long as hinahanda natin ang ating tinitirhan, mga infrastruktura natin, at ang ating mga sarili. Kung maninirahan ka sa Pilipinas, dapat kasama na yan talaga sa i-consider mo ng buhay mo buhay yan. na paghahanda. In fact, kapag may nagtatanong nga sa akin, saan pwedeng makaranas ng lindol, kunyari, taga-ibang bansa, punta ka dyan sa Southern Mindanao. Jensen area nga sinasabi ko kasi madalas maraming maliliit na earthquake dyan. Dahil maraming fault sa unahan niya. Nangyari yan ng 2019. Di ba? Sunod-sunod. And then yung Cotabato Trench at iba pang mga offshore faults na nasa south side ng Southern Mindanao, sa karagatan, papuntang Indonesia, na nag-generate ng earthquake from time to time. Madalas talaga dyan. So sanay sila, ang issue na ngayon is, sanay ka ba o ready ka ba sa malalakas na lindol o matataas ang magnitude na lindol? Dito sa Metro Manila, pag nangyari yung the big one ng Metro Manila, in comparison sa nangyari sa Sarangani, sa Mindanao, ano yung nakikita nyo po na kailangan pa nating ihanda or meron ba kayo, meron naman na tayong di ba, may data naman na tayong nilabas. Nakita nyo po ba na ito na yung kaparehas pero ito mangyayari sa Metro Manila? Okay, magkaiba kasi yung epekto. Sabihin na natin kapareho ng lakas, kapareho ng senaryo, yung epekto mag-iiba. Mas maraming building, mas maraming populasyon, mas maraming maapektuhan. Ibig sabihin, mas mataas ang risk sa urban areas kaysa sa rural area. So kung ang pag-uusapan ay isang lugar sa Pilipinas, ang ating ginagawa sa DOST FIVOX, inaaral natin yung iba't ibang earthquake scenario. Nasaan yung mga fault? Meron ba mismo sa lugar na yun o may mas malapit? So sa bawat fault or earthquake generator, pwede tayong mag-simulate base sa haba, meron tayong magnitude na nakikita, at pwede nating i-simulate anong intensity ang mararamdaman sa paligid nito at sa mas malayong lugar. So, sa Metro Manila, meron tayong ginamit na 18 earthquake scenarios na ginawa yan during the Metro Manila Earthquake Impact Reduction Study. So ako yung technical lead nung partnership natin with MMDA and JICA. No? 18 earthquake scenario. Out of the 18, 2 ang earthquake scenarios na ginagamit natin for preparedness. Una, yung fault na nasa Metro Manila na mismo. Ito yung West Valley Fault. At base sa haba ng 100 kilometers, ang kaya niyang ipakawala magnitude 7.2. Kapag yan na yan nangyari at buong haba ng fault ang gagalaw, ang ramdam na pagyanig o yung ground shaking intensity ay intensity 8. Yung nakita natin na hirap ka ng tumayo. At syempre, yung epekto sa mga building ay depende sa kalidad ng mga building. Kapag ganyan ang senaryo, ang nakikita natin ay in Metro Manila alone, 2 pag-aaral na ginawa ng DOST FIVOX, again with JICA noong 2002 to 2004, 33,500 ang pwedeng mamatay. Because of collapses ng mga building. At pwede pang madagdagan kapag nagkaroon ng sunog. Okay? Fire after the earthquake. Sabihin na lang natin sa shaking.
Ngayon, around up to 13% ang heavy damage or collapsed na mga buildings. Sa maikli, up to 10 stories, and mid-rise buildings. Pag more than 30 stories, mga 4% na lang, or 2 to 4%. So mas matibay ang matataas na building kasi mas bago yan at talagang very stringent o maikli tayo, pero meron pa rin maapektuhan. Ganon din sa public buildings. 10 to 13% heavy damage or collapse. So may dalawa tayong population. Mga maikling building, public buildings, and mid-rise buildings. Mga 10 to 13% heavy damage or collapse. And yung more than 30 stories, mas mababa. Ang mangyayari niyan, kapag lumindol from the West Valley Fault, hindi lang naman Metro Manila ang maapektuhan, may karatig na probinsya. So, ang DOST PHIVOLCS nag-estimate din ng potentially ilan ang posibleng posibleng mamatay kaagad. So, all around, mga 50,000. Metro Manila and the surrounding provinces. Combination na po yan. Combination. Wala pa sunog doon. Now, pangalawang earthquake scenario na kailangan natin paghandaan, pagkilos ng Manila Trends. Okay? So, sabihin na natin 8.3 to 8.5 kaya niya. So, kapag yun ang mangyari, malakas din ang pagkilos ng lupa. Intensity 8 shaking. Pero dahil mas malayo na siya sa dagat na, kung estimate lang ng mamamatay at maapektuhan, mas marami ang nandoon sa Metro Manila at ang earthquake scenario ng West Valley Fault talaga ang mas pinakamaraming epekto. Pero intensity 8 din yon. Pero doon mas malapit sa dagat ang mas mataas ang paginig. Pero ang problema, pwede siyang magdulot ng tsunami. So sa Metro Manila, pwedeng hanggang mga 4 meters. Depende yan sa tide height. Kung sabihin na natin close to 2 meters, dagdagan mo ng 2 meters. So 6 meters. Mga 2 levels, 2 floors. Pwede natin makita na may inundation or flooding mga 2 to 3 kilometers inland. Now, of course, sa mga probinsyang mas malapit doon, sa West Philippine Sea, sa Manila Trends, mas mataas ang tsunami pwedeng makita. Pwedeng 10 meters, pwedeng 12 meters. At ito ay hindi lang sa West Luzon, Metro Manila, pati hanggang Palawan yan, pwedeng maapektuhan. Pero habang mas malayo, mas pahina ang tsunami. But mas malawak ang apektadong shoreline area. So yun yung dalawang scenario for Metro Manila. Opo. Manila Trench and West Valley Fault, kung gumalaw ang isa, meron po bang possibility sumunod yung isa? Hindi. Siguro kapag West Valley Fault ang gumalaw, hindi siya magti-trigger sa Manila Trench. Sa Manila Trench. Yung Manila Trench pa siguro, kung sobrang lakas. Ang pwedeng mag-trigger pwedeng mag-trigger ng galaw ng mga faults. At ng mga volcano. Kung merong magma ready to be erupted. So noong 2011 earthquake and tsunami sa Japan, trends din yon. May mga faults na on land ay kumilos. No? And yun yung kailangan nating bantayan. But nonetheless, dapat, kung handa tayo sa worst case scenario, di ba? Mas handa rin tayo sa mas mahina. Kaya nga gumagamit tayo ng worst case scenario, mga plans and procedures para kung mangyari man yun, handa tayo sa mas mahina. But kailangan nating maintindihan, iba-ibang scenario, iba-iba rin ang level ng response mo. So una, yung pinakamatindi, and then of course, pag mas mahina, mas sanay na tayo sa mas malakas, palagay ko, kaya na natin yun. Opo. Meron po ba kayong recommendation, Sec, na doon sa mga preparation natin, lahat, nakaplano naman na lahat yan, nakaplat na, ginagawa na natin yung iba't ibang paghanda. Pero meron po ba kayong recommended na ito muna tutukan natin ngayon? Dahil sa mga nakikita nating lindol din na malalakas, dito tayo ngayon Unang-una, kailan talaga tayo nagkakaroon ng evaluation ng mga bahay at building. Building officials, mag-inspect. Then siguraduhin, siyempre, ang assumption nito, yung mga naitayo na. Meron namang rapid earthquake evaluation. Ang DOST PHIVOLCS, together with JICA and Association of Structural Engineers of the Philippines, naglabas kami ng How Safe is Your House assessment. No?
nasa web app o di kaya ay questions, no, na pwede mong i-fill up, up to 12 questions. At the end of the questionnaire, pag ang scoring mo per question 1 or 0 lang ang rating mo, depende sa sagot mo, malalaman mo kung gaano ka earthquake resistant yung bahay mo o building. Okay? Pero siyempre mas maganda yung mga engineers na nag-assess. Tingnan din yung fire resilience ng mga bahay at gusali. Kasi nga, fire after the earthquake is a problem. Magkaroon ng mga drills. Hindi lang yung sa loob ng bahay at building, kundi yung integrated drill at the local level. And kasama na rin yung iba-ibang mga grupo na pwedeng magkaroon ng response sa Metro Manila. In fact, matagal na nating sinasabi na dahil sa iba-iba ang kalidad ng lupa sa Metro Manila at senaryo, may iba-iba tayong sectors sa Metro Manila. Yung iba ay posibleng makat off dahil ang mga tulay ay nasira, pwedeng maraming sunog, lalo na sa western side ng Metro Manila. So, hinati-hati natin ang Metro Manila according to sectors at bawat sector na yan ay may mga corresponding local government units outside of Metro Manila and units ng armed forces na dapat nakatutok doon. Pero siyempre habang tumatagal, yung mga nauna nang na-train natin, hindi na alam yun. Yes. So, continuous dapat ang training, tuloy-tuloy at yung parang simulation drill. Ganon din sa tsunami. Kailangan nating paigtingin ang tsunami preparedness and drills along the coastline. Sec, gaya po sabi nyo kanina, ako po, bata pa lang ako, naririnig ko na yung pangalan nyo. Pag sinabing lindol, nasa PHIVOX pa kayo before. Pag sinabing lindol, ito yung paghahanda sa lindol, Renato Solidum na po yan. Pero doon po sa tagal ng serbisyo po ninyo, Sec, meron ba kayong parang, meron ba kayong frustrations na ito yung re-recommend ko, ito yung sinasabi namin dito sa PHIVOX, hanggang ngayon nasa DOST na po tayo, na parang hindi nyo pa nakikita? At marami nang magagandang ginawa. Kailangan lang nating tuloy-tuloy. Kasi alam mo, napaka-importante na lahat ng tao ay alam ang gagawin. May kanya-kanya tayong role. Aba. So bilang individual, dapat ligtas tayo. Kapag lumindol. Unang-una, bago tayo makatulong sa ibang tao, dapat ligtas muna tayo. Yes. Ligtas din dapat ang pamilya natin. Pero kapag ikaw ay iba-iba na yung role mo, dapat alam mo rin ang gagawin. Kaya importante na patuloy ang simulation drill ng iba't ibang mga taong sa gobyerno. Sa local government, national government, sa military, and the private sector. Dapat tuloy-tuloy ang pagsasanay niyan. Meron po tayong quarterly. Nakikita nyo po kaya ba? importante yun eh. Nakikita nyo po ba na dagdagan pa natin? Kasi every 3 months eh. Well, unang-una, iba-ibang sa eskwelahan dapat iba talaga. No? Iba sa eskwelahan. Pero ang kailangan din natin, meron tayong formal training sa eskwelahan. Pagdating naman sa bahay, meron ba silang ginagawa? So in 2015, naalala ko to, si Secretary Luis Trupa ang nasa DepEd, I suggested na magkaroon sila ng parang assignment sa mga kabataan na yung assignment na yon, series of questions, pag sinagot ng pamilya kasamang kasambahay, ang magiging earthquake preparedness plan at home nila yon. Kasama ang pamilya doon sa assignment? Oo. Hindi yung bata ang sasagot. Pati tatay, nanay, kasambahay. And then ililink yung sagot sa Barangay Disaster Preparedness Plan. Nagawa naman yun. Kailangan patuloy na gagawin yun para second nature na maabutan ka sa bahay, maabutan ka sa eskwelahan, alam mo ang gagawin. But since ang nasa eskwelahan ay sinasanay ng ating mga guro, minsan nakakalimutan yung kasanayan sa bahay. Ngayon po, na may ganyan na naman, kasi alam naman natin, anduro na minsan kung kailan lang may malakas na lindol, saka lang nagigising lagi ang kamalayan or parang doon nagiging aggressive. Paano nyo ginagrab po yung opportunity ngayon na may nangyaring malakas na lindol para talagang mag-full blast ng mga information dissemination, paintindi sa mga kababayan natin ito? Ang unang ginagawa ng DOST PHIVOX, pumupunta doon sa lugar na naapektuhan ng lindol. May tinatawag tayong quick response teams. Meron tayong
geologist para alamin anong nangyari. May mga engineers tayo, civil engineers, na dinodocument yung damage na nangyari sa mga lugar para ma-refine yung meron tayong software pang-estimate ng damage bago pa lumindol. Tinuturo din natin sa LGU. Meron din tayong mga kababayan na nag-explain sa mga tao kung anong nangyari kasi minsan nagpapanik pa yung mga kababayan natin dyan. Kailangan nilang ma-explain na ng tama. Anong nangyari? Anong posibleng mangyari? Anong mga kinakaharap sa susunod na araw? At anong dapat gagawin? Pero kailangan din nating paigtingin ang information campaign sa mga lugar na hindi nasalanta ng lindol. Siguro nakita ko yung isang sikat na fast food chain na siguro palagi ko nagre-rent lang yun sa building na yun. Bumagsak at pakita pa sa international news. Yes. Dapat lahat ng companies, kung maglo-locate kayo ng business nyo, dapat sinisigurado nyo na matibay yung ginagamit yung building. Importante yung resilience ng mga businesses kasi hindi lang business ang ating pinapangalagaan dyan. Yung buhay ng ating mga empleyado, pinapangalagaan din natin. And customer, syempre. And customer. So, sa Pilipinas, ang DOST ay nag-generate na ng mga information na pwede nyo magamit. Meron tayong tinatawag na Hazard Hunter. Hazard Hunter PH, Google nyo lang, pwede nyo nang malaman nasaan yung fault, ano ang posibleng tumama sa iyong bahay, sa iyong eskwelahan. In less than a minute, malalaman mo na ngayon kung ano yung mga panganib na dapat paghandaan mo. Kung gusto mong tumingin ng hazard map, nandun din. With DepEd, naghanda na rin tayo ng module, yung Plan Smart for Safe Schools. Paano i-assess ang mga eskwelahan at paano gawing mas ligtas ang mga eskwelahan. Pero siyempre, pag nagawa na yung mga eskwelahan ng unang panahon, then you have to assess kung matibay o hindi. Ganoon din with the local government. Gaano tayo kabilis mag-responde at mag-recover? Kasi hindi nagtatapos ang trabaho natin sa pag-monitor ng lindol. Kailangan nating bigyan ng guidance ang mga local government. Paano natin i-anticipate yung posibleng lindol at paano tayo pwedeng gumawa ng recovery plan even before the earthquake has happened. Meron tayong Plan Smart, ready to rebuild. Pero ang gusto na talaga nating mangyari ay ayusin na ng LGU yung planning ng mga settlement. So, together with the SHUD, meron tayong Plan Smart for Sustainable Human Settlement. No? At ito pong mga ginagawa natin ay base sa research and development, hazards and risk assessment, at pwede na nating ma-anticipate yung posibleng mangyari at pwede na nating gawing mas tama yung ating pagpaplano sa mga bahay at building. At kung sakaling mangyari man yung lindol, pwede na nating ma-anticipate yung mga potential impact. Pwede na nating pagplanuhan paano tayo magre-responde at paano tayo magre-recover. So, ang importante talaga ay planning but based on information, scientific information. If we have that, marami tayong mariresolve na problema na hindi kailangang maging lumaki pa sa panahon ng disaster. Yun yung ginagawa natin ngayon. Marami pong pa-training na ginagawa ang DOST through FIVOX and Pag-asa para makita natin na hindi sapalaran ang pagtira sa iba't ibang mga bayan ng Pilipinas. Kaya nating mas maging ligtas, although kahit paminsan-minsan nagkakaroon ng malalakas na mga paglindol, di kaya pagsabog ng bulkan, o di kaya ay pagdaan ng bagyo o malalakas na ulan. Opo. Sex, nakikita niyo po ba na na-appreciate, ang dami niyo naman pong ginagawa eh. Maaaring yung iba hindi lang sila aware. Pero nakikita niyo po ba na na-appreciate itong mga projects ninyo pagka may nangyari na or pagka pinipresent nyo nang wala pang nangyayari, hindi masyadong na-appreciate ng mga kababayan Well, natin? marami namang nakaka-appreciate. In fact, ako ay natutuwa dahil yung earthquake, alam mo yung mga nationwide simultaneous earthquake drill, tayo nagsimula niyan ng 2005. Yes, opo, naalala I ko became the director in 2003. So nakita ko na tama yung ginagawa ng maraming tao. Kailangan lang nating ipagpatuloy. Pero yung planning for resilience, ito ay sinasakatuparan natin through partnerships with DOST regional offices,
meron tayong Handa Pilipinas campaign in this administration. Itong Handa Pilipinas campaign, pinapakita natin yung iba't ibang mga technologies and information na pwedeng ma-avail ng mga local government at ng private sector. So nagsimula ito nung last second half ng 2022 at every year meron tayong exhibition and lecture and preparedness discussion, Luzon, Visayas, and Mindanao cluster. So every year, iniikot natin yan sa buong Pilipinas. But since 2025, I think, back-to-back na yan sa Regional Science and Technology Week celebration ng DOST. May Handa Pilipinas Regional and National Science and Technology Week. Para kung ang interest ng mga tao ay sa paghanda, doon tayo. And then kung ang interest mo naman ay economic development, mga solusyon sa sakit ng tao, sa agrikultura, doon naman tayo sa ibang aspeto. Maraming may interest. Pero yung interest na yun, kailangang maipakalat pa at ma-influensya natin yung ating mga kababayan. Kasi then, local government na yan na kailangan nilang pagtingin. Kasi hindi naman kaya ng national government yan. Ayun. In fact, sa ating National Disaster Risk Reduction and Management System, may kanya-kanyang role sa national, regional, provincial, and local level. At frontliner ang ating mga local government. Kaya karamihan ng ating effort is capacitating ang mga towns and cities and provinces sa bansa. Yun nga po, pupunta po ako doon, Sek. Siyempre, gusto nyo maintindihan ng kababayan natin. Pero katulong nyo dapat ang nasa LGU, local. So, sino po ang mas target nyo talagang makaunawa ng mga ito, mga pag-aaral, ito ano, yung mga kababayan natin una? Or yung sa LGU dapat kayo una dapat makaintindi nito para makatulong talaga namin Well, kayo? of course, sabay-sabay yan, pero ang pinaka-priority natin, maturuan natin ng LGU, mga disaster managers, mga planners. Kasi sila ang influencer dapat sa mga kababayan natin. But in the meantime, syempre, sabay din sa public awareness. Kaya nga yung media ay napaka-importante. Tuwing may mga nangyayari hindi lang sa Pilipinas, sa ibang bansa, nagpapa-unlock tayo ng mga interview, no? And importante 'yun. Pero ang issue kasi is paano iplano ng tama ang kahandaan. Hindi kasi yan individual lang. Dapat per LGU meron kayong strategy. Alam nyo kung sinong malalandslide, magkakaroon ng liquefaction, masusunami, maliban doon sa shaking na lahat ay apektado. So parang maglalabas ang DOST, ito yung mga dapat paghandaan. So kanya-kanya kayo ng implementation. Ano yung akma sa inyo? Okay, kunyari pupunta ko sa isang lugar. Ang tanong, anong panganib sa lugar mo? Lahat pagyanig, lahat mararanasan. Opo. Ground shaking, Yes, lahat yan, apektado tayo. Pero may fault ba dyan? So kailangan mong malaman. Malambot ba yung lupa dyan? Liquefaction ka. At mataas ang shaking. Nasa dalampasigan ka, dagdag mo yung tsunami. Pag nasa dalisdis ka o sa bundok, landslide. So, bawat lugar, bawat bahay, may kanya-kanyang assessment, may kanya-kanyang kahandaan na gagawin. Dagdag mo pa yung sunog. No? So, shaking, sunog, and then either may dagdag ka pang fault rupture, liquefaction, tsunami, o landslide. Ginagawa natin yun. Kaya nga, yung dinevelop nating hazard hunter ay makakapagbigay sa sino man sa atin sa Pilipinas ng lahat ng panganib na dapat mong pagandaan. Basta i-assume mo lang ground shaking, sunog. Laging kasama yun. Laging kasama, posibleng sunog. Opo. Gaya po na sinabi ko kanina, kilala po kayo talaga pagdating sa advocacy din dito sa preparation sa mga disaster din. Siyempre nagkakaedad po tayo. Maaaring darating yung time magre-retire po kayo. Paano nyo po gustong maalala ng mga kababayan natin si Secretary Renato Solidum? Well, gusto ko lang ma-institutionalize yung mga ginagawa ng gobyerno at ng private sector upang mabigyan ng chance ang ating mga kababayan base sa information given, guidance for planning and preparedness na mas mataas na chance na mas ligtas. Siguro is magamit ang siyensya, teknolohiya at inobasyon sa tamang paraan upang mas maging ligtas ang ating mga kababayan, mas maging ligtas ang mga kabuhayan, livelihood ng ating kababayan. At dito natin, dahil nasa DOST na ako, kino-combine na natin
Hindi lang yung perspektibo ng disaster risk reduction, climate resilience, pati na rin sa livelihood ng ating mga kababayan. We have to combine this. Kasi meron tayong mga kababayan na hindi inaalintana yung panganib dahil yung kabuhayan nila ang priority. Hindi umaalis ng bahay dahil may iwan yung alagang hayop. Kino-combine na natin yan. At ang gusto nating maabot pagdating sa pag-intindi kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng kahandaan, resilience, we should not view resilience as merely surviving, but thriving. Ibig sabihin, hindi lang survival para sa ating buhay ang ating gagawin. Yung ating kabuhayan ay dapat hindi masyadong apektado kapag dumating yung mga sakuna. At gusto nating maging kahalintulad ng Japan na despite na marami ring mga natural na panganib, they're not only surviving but economically thriving. Correct. Yan yung gusto nating magawa sa DOST sa tulong ng iba't ibang ahensya. Kasi nandito yung iba't ibang mga specialized agencies na kailangang makombine natin para matulungan ang ating mga kababayan. Ang gusto natin ay magkaroon ng mas mahaba at dekalidad na buhay ang ating mga kababayan, maging mayaman ang buhay nila at mas importante, mas ligtas ang buhay at kabuhayan. Yan ang hangarin ng bawat Pilipino. Mayaman o mahirap, yan ang gusto natin. Meron tayong ina-aspire. At doon natin tinitingnan sa DOST yung ano yung aspiration ng bawat Pilipino na pwede nating matulungan na maabot nila. So masasabi niyo po, Sek, na pag nakita niyo yun sa mga kababayan natin, naalala na kayo? Kahit hindi ko maalala. Masaya na ako dyan. But of course, syempre, ang maraming nakakaalala sa akin, trabaho ko sa FIVOX. Yes. No, but we should go beyond survival. We should be thriving. Yes. And this is what we want as a country. Mas mayaman tayo, mas maunlad, mas madali tayo mag-survive. Yes. Hindi ka pwedeng mamilit sa ating mga kababayan na, maganda ka dito samantalang walang trabahong maayos. Alam nila. Kailangang maturuan sila sa livelihood, maturuan sila sa health and nutrition, magkaroon ng tamang edukasyon, at least makaka-function sila, marunong sila ng environmental management and protection, at syempre yung climate and disaster resilience. Lahat yun dapat i-combine mo. Yung naalala niyo po, Sek, na personal experience nyo sa Lindol. Okay. Alam ko yan. Opo, ano po yung naalala nyong... Lindol sa probinsya namin, sa Romblon, sa Ojongan, Romblon. Naiwan ako sa bahay ng lola ko. Nakadungaw ako sa bintana. Kasi malaki yung bahay ng lola ko, ang kaharap niya munisipyo. Likod ng munisipyo, pero actually doon naman lumalabas ang karamihan. Ang National Highway. So doon lang ako, wala kang magawa sa probinsya. Dumudungaw ka lang, tinitingnan mo sino dumadaan. Lumindol. Ilan taon po kayo nun? Mga 7? I think 7 years old? Maybe 7 to 8. So talagang hirap kang tumayo at bumabalandra ako sa wall. Hindi ko alam na drop cover and hold. Opo, wala pa. Baka wala pa naman. Bata pa kayo. So ang purpose ko, sarado yung pinakaharap So kailangan akong bumaba sa likod and then puntang ground floor and then pupunta sa kalsada. Yan yung instinct ko. Pupunta ko sa open area. Open area. Kaya ko namang maglakad. Pero bumabalandra ako, so nakaganon ako. Habang lumilindol, bumababa ako. Tapos nakita ko yung yung sa first floor, doon nilalagay ng lola ko yung mga suka niya. Suka. Mayroon siyang yung sa likod doon nagsusuka siya. Bumubuka yung gumaganon yung pintuan ng cabinet at lumalabas yung mga bote. And then doon sa iskinita, mga 2 to 3 meters wide, may shared pathway ng kabilang bahay na kamag-anak din namin. Talagang gumaganon ako. So malakas talagang lindol yun. Yun yung first experience ko ng malakas na lindol. Pero looking back, kaya ko pa naman tumayo. So tingin ko naman, matibay yung sa lola ko. And then, hindi pa intensity, 8. If I look at it, mga 6 lang siguro yun. Naalala niyo po kung ano yung pumasok sa isip niyo that time? O natakot yung mga ba kayo? cabinet, yung mga cabinet na mabuti na lang nakatali yung... usually may tali yung mga cabinet na nakadikit sa wall. Sa may wall. pako and then may alambre. Ganong katibay ang pako nun, Sek, ha? Saka usually mayroong mga alambre na nakadikit. Para hindi siya tumumba. Hindi tumumba. Ano po, may takot po ba that time? Parang... Siyempre natakot ang konti, pero wala. Kailangang
Pero siguro kung nandun lang ako, wala rin mangyayari sa akin. Baka nga, siyempre hindi tama yung ginawa ko. Kasi bata pa naman kayo. Wala pang earthquake drill, Opo, hindi wala kami pa. tinuturuan. But that was very strong for me. Yun na yung pinaka talagang Naalala ko na una. hindi nyo na makakalimutan. And then talaga. meron pa akong naalala, fake news. Alam ko may nangyaring sunog and then merong news na dumating sa amin, may tsunami daw. May papuntang tsunami. May tsunami warning daw. Meron kaming part ng town namin doon, Ferrol. Ngayon, isang bayan na. Pero dati barangay ng Ojongan yun. May tsunami daw. So panic yung iba, may tsunami. Yun para doon sa Pacific Ocean, sa Peru. Di ba? So yun yung una kong fake news na naalala. Meron na palang fake news talaga. Hindi mo alam na fake yun eh. Baka lang sa transmittal, siguro sa radyo. Tsaka syempre kung may nangyari, parang diba? tawid-tawid ng information. 60s yun eh, or 60s or 70s. Kailangan ko matrace ko ng event yun. Ano pong ginawa nyo nung narinig nyo na may Yung aming tirahan nasa hill eh. Wala kami pakialam kasi malayo kami. So parang okay, narinig namin pero Wala nasa taas effect. kaming lugar, di ba? Saka, hindi kami masyadong nun eh. Parang alon daw, may alon. Yun yung mga naalala ko. Mga bagyo, marami rin akong naranasan. May mga time na natatanggalan kami ng bubong, lipat lang kami sa kapitbahay. Pero ang pinaka-unique na, hindi ko malimutan na high school ako eh. Counterclockwise ang ang pang-rotation. Rotation. So may isang bahay doon, pag ganun eh. So north ang bagyo, so south ang bagyo. Yes. Yung bahay natagilid. Apo. So ito yung kalsada, ito yung papunta sa aming eskwelahan. Tumagilid yung bahay na kahoy. Apo. Malaki. Matibay yung tumagilid, mabuti hindi tumamba. So talagang parang delikado. At kaming mga kabataan nun, umiiwas pag nandun sa harap ng bahay. Then the following year, sa south naman yung bagyo. So Papuntang norte. Alam mo yung bahay tumayo. Bumalik. Hindi ko malimutan yun. Kasi yung mga kaklase kong mabiro, nung year before, nung nakita na doon may-ari, tumunta sa kinakadyawan, di ba? Pero mabuti na lang tumayo. Bumalik sa dati. That's the force of nature. No? Pero sanay kami sa mga bagyo. Opo, kasi daanan din naman ng bagyo talaga. Wala pong DSWD doon. Basta okay lang kami, magtutulungan lang kami mga kapitbahay. Ano po ang natatandaan ninyo na talagang nag-mark sa inyo na ngayon sa profession ninyo ay nag-link na yung bang naranasan ninyo ay parang naging inspirasyon ninyo dito ngayon sa... Well, hindi naman ako pumasok sa FIVOX dahil nandun. No? Pero meron pa akong isang earthquake episode na parang natuwa din, na-appreciate ng mga tao yung yung sinabi namin. In 2017, nagkaroon ng magnitude 6.5 sa Ormoc, Leyte. So pumunta ako sa Ormoc, nag-briefing ako sa mayor then, either si Lucy or si Richard, and then may vice mayor. Gabi ako nag-briefing kasi ng hapon na yung aking dating. Then ang tanong nila, ano yung magnitude? Na posibleng mga 5.5, gano'n. Plus or minus. Kailangan nating paghandaan. So, the following day, bumalik ako sa munisipyo. Gusto ko silang i-meet ulit kung ano na nangyari. After going to the field na kung saan gumalaw yung fault. Lumindol. Talagang malakas. So, panic din yung mga tao. Nakita naman nila ako. Punta lang ako sa outside ng building. Hindi pa ako nakapasok. 5.5 or 5.6 yung intasan. Uy, tama yung sinabi nyo, Doc. Well, at least, nabibigyan natin sila ng mas scientific answer na posibleng guidance nila. Sabi ko, pag ganun lang yung lindol, huwag kayong masyadong magpanic. Drop, cover, and hold. Kasi kung ang 6.5 nga hindi kayo nabuwal. Di, pag naabutan kayo dito,
protektahan lang sarili. So may mga ganong mga pangyayari na yung ating nasasabi ay talagang nakakapagbigay ng tamang guidance. Opo. Sa family po, Doc, syempre sa profession nyo, kung minsan kung kailan mayroong ganyang pangyayari, mas kailangan kayo ng mga kababayan natin eh. Sa family, meron po ba kayong parang naging struggle before bago kayo talagang, masabi natin siguro hindi naman kayo tatagal kung hindi kayo naintindihan na ng pamilya ninyo sa profession nyo eh. Of course, fully supportive ang ating family. Although, I can clearly remember, di ko malimutan to. Yung panganay ko, lalaki. Yung son ko, pumipili ng i-enroll na course sa UP. Mm-mm. Civil Eng, accountancy. Pero ang sabi niya, geology na lang kaya. Mukhang madaling pumasok. Binibiro lang naman niya ako. Biro lang naman. Pero daddy, hindi ako papasok sa profession mo. May sinabi siya, pero biro uli. Sikat na kayo, wala ka lang kayong pera. Hindi, biro lang. Sabi niya. Ang ayokong mangyari ay maranasan namin yung maranasan ng pamilya ko at ng mga anak ko, yung naranasan namin na parati kayong wala dahil sa trabaho niyo. So ayun niyang parang away from the family kung magkaka-family siya. Pero sabi niya, naintindihan namin yung trabaho niyo. We appreciate your work for the country. Pero sabi niya, hindi niya lang tutularan yung... May sacrifice din sila. Yes. Pati akong wala, pupunta ako sa iba-ibang lugar. Lalo na kung may emergency, kailangan, hindi ako matutulog doon ako natutulog sa office. Yes. Nung sumabog nga ang Taal Volcano, nagpadala na ako ng maleta ng mga damit. Yung anak ko na lang bumibisita doon. Kaya hindi ako umuwi. So, ano lang po yun? 2020 lang po. Marami kami sa Feebox na doon na natutulog. I mean, ganun din naman ang ibang mga katrabaho natin sa gobyerno. Pag-asa, Office of Civil Defense, DS. Doon na kami natutulog. Kasi kailangan kami doon eh. Pero paano nyo po paintindi sa family na ito na talaga ito na ang buhay ko or naintindihan Of course, noong una, ayaw ng wife ko na ganoon. Ay wala ganoon na talaga yung trabaho ko. There was a time in 99, may malaking earthquake sa Pangasinan na ramdam sa Metro Manila. Blackout. Or brownout ang tawag dito. No? So, lumindol. Inassure ko muna na walang nangyari sa bahay. Yes. And then inalam ko kung saan yung epicenter. Sabi ko, kailangan ko nang mag-drive pabalik sa office. Nag-aaral ako noon, pero nataon na bumalik ako para yung ibang mga kailangan kong gawin dito ko gawin sa Pilipinas. So, nag-drive ako papuntang Hivux. Madaling araw, iniwan ko sila. So, sinabi ko lang na ligtas kayo. Kasi ang layo ng epicenter. Pero kailangan ako sa opisina. Pero sa inyo madaling po, araw yun. Sa inyo po, Sec, ano yung personal nyong feeling pagka ganon na aalis kayo eh? Siyempre, pamilya. Siyempre, ayaw mo. In fact, may mga discussion kami sa Feebox noon. Na kunyari, papasok ka sa Feebox. Nasa gitna ka sa isang lugar, nasa gitna between your house and Feebox. Pag lumindol ng malakas, anong gagawin mo? Saka pupunta? Pupunta ka bang Feebox? Babalik ka sa bahay. So, yun yung mga debate. So, importante sa atin, lalo na sa disaster field, ang ating trabaho. Rescuer lalo, siguraduhin mo na maayos yung bahay mo, hindi magko-collapse, at alam ng kapamilya mo kung anong gagawin. Kasi pagdating ng panahon, siyempre kailangan mo ring i-fulfill yung trabaho mo bilang taong gobyerno o rescuer, di ba? So, importante na safe yan. Kaya nga, sinasabi ko rin sa mga companies na minsan ako'y nagsasalita, yung mga tao mo na rescuer, yung mga lineman, kunyari, service provider ka, yung mag-aayos, tulungan nyo naman na siguraduhin ang bahay nila hindi babagsak. Kasi once na merong namatay, bumagsak, unahin nila pamilya, hindi mo masisisi. Tama yun. Importante yun. So, importante na kung ganito ang trabaho mo, siguro di mo ring ligtas ang pamilya mo bago ka makapagtrabaho ng seryoso at concentrated. Nangyari yan nung Ondoy Pag-landing ko sa NAIA, ang daming rescuer na nagme-message sa akin, i-rescue sila.
rescuer na yun. rescuer na yon. So, importante talaga na if you want to be serious about your job, you have to talagang seryosohin mo rin para din sa pamilya mo. Kaligtasan, siguruhin mong ligtas nila para makapagtrabaho ka rin ng maayos. Po, salamat po. Then, last message po natin para sa ating mga kababayan. Mga gusto nyo pa kayong iparating sa ating mga kababayan. Sa atin pong mga kababayan, ang ating bansa ay talagang nakaranas na at makakaranas pa na mga malalakas na posibleng lindol, pagsabog ng bulkan, tsunami, bagyo, baha, landslide. Kaya nating labanan ito at tayo'y maging handa ng tama kapag una, alam natin yung mga panganib na pwedeng tumama. Meron tayong mga hazard maps and apps. Hazard Hunter, pwede nating tingnan. Kung paano tayo mas maging ligtas, meron din tayong guidance. Pero, hindi lang pansarili natin ang ating titingnan. Yung kapamilya at mga kapitbahay at yung buong komunidad within the community, alam natin ang gagawin kasi mas panatag ang buhay at mas ligtas ang buhay natin kung ligtas din yung ibang tao na baka sila ang dapat makatulong sa inyo. Importante na makibahagi tayo, ibahagi natin yung tamang informasyon, tamang kahandaan, para nasigurado natin na mas maraming ligtas tayo mga kababayan. Kapag ligtas ang ating mga kababayan, yung pagtulong sa ibang kapwa natin ay mas madali kasi mas maraming pwedeng tumulong. Baka hindi mo isipin, baka sila din ang tutulong sa iyo kung sakaling may masamang nangyari sa atin o sa ating mga pamilya. Kaya alamin ang tamang gagawin at magtulungan po tayo.